Katulad ng sinabi ng doktor kay Adriana, ay bumalik siya ng hospital para alamin kung ano ba talaga ang naging findings nito sa kanya. Pero nang pinuntahan niya ito, ay inirefer lang siya nito sa isa pang doktor. Nagtataka man ay sinunod na lamang niya ito. "Good morning, Doc." Bati niya rito nang makaupo siya sa harapan ng lamesa nito. "I'm Attorney Adriana de la Vega. Inirefer kasi ako dito ni Dr. Gallardo." "Aso ikaw pala yon. Ang buong akala ko matatagalan pa ang pagpunta mo rito." "So what is this, Doc? Bakit hindi pwedeng sa phone na lang i-discuss yung findings na nakita ninyo sa akin?" Tanong naman kaagad ni Adriana. "It's quite complicated na i-discuss sa phone. Marami rin kasi akong questions since your case was so unusual." Wika nito na ikinagsalubong naman ng kilay niya. "Ano bang ibig mong sabihin, Doc? May sakit ba ako? Mamamatay na ba ako?" Kinakabahang tanong naman ni Adriana. No. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin." Nakahinga naman siya maluwag sa sinabi nito. "So ano nga yun, Doc?" Ulit na tanong naman niya rito. "Ang sabi kasi sa akin ni Dr. Gallardo, you had miscarriage a month ago." "Yes. At ano namang kinalaman nun sa nangyari?" "Anyway, I'm Doc Elaine Fajardo, an OB-GYN." Pagpapakilala nito sa kanya at doon na siya nagtaka. "Wait, OB-GYN? Bakit ako nasa OB-GYN?" Naguguluhang tanong naman niya rito. "Because you're still pregnant, Miss de la Vega." Diretsong tugon naman ito. "Teka lang ha, naguguluhan kasi ako. Anong ibig mong sabihin na I'm still pregnant?" "Kaya kita pinapunta rito para tanungin sa iba pang mga bagay. Kasi gusto kong malaman kung ano ang totally nangyari para ma-analyze ko rin kung bakit hindi ka naman talaga nakunan." Paliwanag nito sa kanya. "Saang hospital ka ba na i-declare na may miscarriage na nangyari sa'yo?" "Sa Subic General Hospital, I think." Naguguluhan pa ring tugon naman ni Adriana. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi nito. Hanggat hindi niya iyon nasisiguro. Dahil sa totoo lang ay natatakot siyang umasang muli. "Can you please discuss it further? Para lang maintindihan ko." "Wait, gusto ko rin kasi munang siguraduhin kung ano ba talaga nangyari bago ko ipaliwanag sa iyo ang lahat. I tried to call the Subic General Hospital." Wika nito sa kamarahang tumayo mula sa kinauupuan nito. Kakaibang kaba naman ang nararamdaman ni Adriana habang kausap ng doktor ang hospital sa kabilang linya. "Wait," narinig niyang usal nito. "Miss de la Vega, hindi nila makita ang name mo sa patient database nila." Nagtatakang balik naman ito sa kanya. Adriana Escalante. Iyon ang name na ginamit ko sa hospital na yon." Pagtatama naman niya. "Okay, for a while." Pagkatapos ay muli itong bumaling sa kausap. Tahimik lang siya naghihintay habang nakikipag-usap ito. Ilang sandali pa ang lumipas bago ito tuluyang muling naupo sa kanyang harapan at seryosong tumingin sa kanya. "So ganito pala ang nangyari, Mrs. Escalante. Noong dumating ka raw sa hospital, ay hindi ka naman nagbi-bleeding, which one of the reason kung bakit nakasurvive pa ang baby mo. Pero totoong maraming dugo ang lumabas sa'yo. Dinong dapat na i-ultrasound ka nila bago ka sana iraspa, ay may heartbeat pa ang baby mo. Yun nga lang ay sobrang hina na raw ng heartbeat, kaya eventually naniniwala sila na mawawala rin yung bata." Wika nito na tuluyang nagpapatak sa kanyang mga luha. Ang balak sana ng OB doon ay i-ultrasound ka nila ulit kapag nagising ka na raw, para daw siguraduhin na wala na talagang heartbeat ang baby pagkatapos saka kanila iraras pa. Pero nang dahil daw sa komosyon na nangyari, pagkagising mo ay hindi na nila yun nagawa at nagmamadali ka na rin daw na lumabas ng hospital. Bakit hindi agad nila sinabi sa akin na may heartbeat pa pala ang baby ko nung mga oras na yon? Umiiyak na tanong naman niya rito. Yun ang tanong ko sa kanila, kaya lang, di insist na
Talagang nagkagulo raw noon nung nasa ospital kayo. Kaya ganyang hindi na rin nalinaw sa'yo ang lahat. Dinasubukan ka naman daw nilang tawagan, ay hindi na rin daw nagre-ring ang phone mo. Paliwanag pa nito, gusto mo bang mag-take ng legal action against the hospital? No, hindi na siguro. Pagod na ako sa mga ganyan. Pero sana mabigyan sila ng warning sa nangyari. Suhestyon naman ni Adriana pagkatapos ay seryosong tumingin dito. Kumusta pala ang baby ko? Hindi mapigilang tanong niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. I was planning to conduct an ultrasound para masiguro din natin kung okay siya since hindi pa rin kita na-check up at nag-base lang ako sa mga na-forward na information sa akin. Tugo naman ito sa kanya. Sige, mahiga ka muna ron para magawa na natin yan ng ultrasound. Agad naman siyang tumalima at nahiga sa kama na naroroon. Mas lalong nilukob ng kaba ang kanyang dibdib pero hindi niya rin maiwasang makaramdam ng saya sa nangyari. Nang ilapat ng doktor ang aparato sa kanyang sinapupunan, ay agad niyang nakita ang paggalaw ng heartbeat nito. As you can see, nasa 18 weeks na ang baby mo. And good to know, normal naman ang heartbeat niya. Masayang pagbabalita nito sa kanya habang nakalapat pa rin ang aparato sa kanyang sinapupunan. Hindi naman niya maiwasan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pero Dok, bakit hindi pa rin halata ang tiyan ko? Nagtatakang tanong naman niya. Kung sakali ba ito ba yung magiging unang baby mo? Yes, Doc. Tugon naman niya kaya napatango naman ito. Ganyan talaga usually kapag firstborn ng baby. It's either sobrang laki ng tiyan or ganyan naman na nasa 4 na buwan na ay hindi pa rin halata. Pero nahahalata na rin naman na. Biglang bawi nito habang nakatingin sa kanyang tiyan. Siguro akala ko ay tumataba lang ako ng dahil sa stress. Sa ngayon, iwasan mo ng stress. Tapos palaging fruits and vegetable ang kainin mo para kay baby. At ngayon, kailangan mo ring maaga ka ring matutulog. Mahirap kasi kapag na-develop sa sakit sa kanya kapag ganyang laging stress ang nanay. Payo naman ito sa kanya. Sige, pwede ka nang tumayo. Pagkatapos ay nalalayan naman siyang tumayo nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na buhay ang kanyang anak. Hindi niya mapigilang mapangiti habang nakahawak sa kanyang sinapupunan. Maraming salamat, Doc. Malaking bagay sa akin yang ganyang magandang balita ninyo. Hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi hanggang sa makarating siya sa kondo ng kanyang pinsan. Oh, bakit ang ganda ng ngiti mo? Huwag mong sabihin na ipakulong mo na agad si Dominic. Tanong nito pagpasok niya sa kondo nito. Hindi, no? Mabilis na sagot naman niya rito. Sheena! Pasigaw na tawag niya sa pangalan nito kaya nagulat ito. O ano? Naguguluhang tanong naman ito. Ano bang nangyayari doon sa nilakad mo ha? Hindi ako totoong nakunan. Buhay na buhay ang baby ko. Masayang pagbabalita niya rito habang pumapatak din ang mga luha niya. Napanganga naman ito sa sinabi niya. Seryoso ka ba talaga, Adriana? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumayo naman siya habang inaabot dito ang resulta ng kanyang ultrasound. Kinuha naman niya iyon at binasa. Adriana! Naiiyak din na tawag nito sa kanyang pangalan. At niyakap siya na mahigpit. Pareho silang umiiyak habang magkayakap. Masayang masaya ako para sa'yo. Akala ko talaga na wala na siya sa akin. Naiiyak na wika naman niya. At humiwalay ito sa yakap sa kanya. Anong balak mo ngayon, Cass? Seryosong tanong naman ni Sheena. Balak kong ituloy na lang yung suggestion ni Mama na pumunta sa New Zealand at siguro doon ko na din palalakihin itong baby ko. Sasabihin mo ba kay Dominic? Nag-aalangang tanong naman ito. Hindi. Wala akong balak na sabihin sa kanya. Bukas na bukas ay magpapasama ako kay Cassie at pupunta kami sa prosecutor's office para iurong ang demanda laban kay Dominic. Pagkatapos sa kakaalis ng bansa? Oo, pero sa ngayon, wala pa akong balak na sabihin sa kanya ang tungkol sa baby. Siguro iyon na lang ang magiging kapalit ng lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Hindi siya makikilala ng sarili niyang anak. Seryoso ka ba?
Sa bagay, mas okay na rin siguro yon kaysa magharap pa kayo ni Dominic sa hukuman. Mas nakakalungkot naman yon, or ewan ko kung alin ang mas nakakalungkot sa dalawa. Marahan lang siyang naupo sa sofa na naroroon at masayang nakatingin sa ultrasound result niya. Buong akala niya ay hindi na niya muling makikita pa iyon. Tulad na naging plano ni Adriana ay nagpasama siya kay Cassie para iatras ang kaso laban kay Dominic. Hindi ko inaasahan na magbabago ang isip mo dito, Adriana. Wika naman sa kanya ni Cassie. Siguro gusto ko na din lang na ipahinga ang utak ko. Napapagod na rin naman kasi ako. Tugo naman niya rito. Hindi niya sinabi rito ang totoo niyang kalagayan dahil gusto niyang tanging ang pamilya na lamang niya ang makaalam ng tungkol sa ipinagbubuntis niya. Gusto na lang din niyang magsimulang muli ng tahimik na buhay at walang anumang inaalala. Gusto niya magpatuloy na lamang siya sa buhay niya kasama ang nag-iisang pag-asang pinanghahawakan niya. Palabas na sila nang makasalubong nila si Dominic at may kasama itong abogado. Malungkot itong tumigil sa harapan niya. Pasensya na kung natagalan ang counter affidavit ko. Paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Pwede ba kitang makausap bago mo dalhin yan sa loob? Seryosong tanong naman ni Adriana. Tila nabuhayan naman ang mukha nito at marahang tumango sa kanya. Hindi na siya nagsalita at naunang lumakad dito. Tinungo niya ang isang fast food chain at doon naghanap ng mauupuan para sa kanilang dalawa ni Dominic. Pagkaupo niya ay naupo lang din ito sa kanyang harapan. Ilang sandali niya iyong tinitigan. Hindi niya alam kung bakit tila nakakaramdam siya ng kurot sa kanyang dibdib. Habang nakatingin dito, kitang-kita niya kung gaano kalaki ang ipinayat nito at ang hinapis ng mukha nito. Kumain ka na ba? Hindi niya mapigilang hindi itanong dito. Napansin naman niyang nagulat ito sa naging tanong niya. Kaninang umaga ako kumain. Tugo naman ito kaya tumango na lamang siya. Narito tayo dahil gusto ko lang sabihin sa iyo na iniuurong ko na ang demanda laban sa iyo, Dominic. Wika niya na muling ikinagulat nito. Kaya hindi mo na kailangan dalhin pa yung counter affidavit mo. Nagulat naman siya nang biglang hawakan nito ang kamay niya. Adriana, pwede bang bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Nagsusumamong tanong naman ito sa kanya pero mariin siyang umiling dito. Hindi ko pa kayang magtiwala ulit sa iyo, Dominic. Pag-amin naman niya rito. Maghiwalay na lamang tayo ng ganito. Gusto ko nang kalimutan ang lahat mula sa araw na to. At gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Pero hindi ka nakasama sa buhay na yon. Muling nabakas ang labis na lungkot sa mukha ni Dominic at hindi niya inaasahan ang pagsungaw ng luha sa gilid ng mga mata nito. Adriana, hindi ba pwedeng kahit man lang bilang isang kaibigan? Hindi ko kayang tuluyang mawala ka sa buhay ko. Aalis ako ng bansa, Dominic. Pag-amin niyang muli rito. Masyado na akong nasaktan sa lahat ng nangyari. Pero alam kong nasaktan ka rin. At kung ipipilit nating dalawa ngayon, alam ko hindi rito magsasukses. Dahil hindi pa naghihilom ang sugat na idinulot natin sa isa't isa. Subukan mong ayusin ang buhay mo. Yung buhay na hindi mo ako kasama. At ganun din ang gagawin ko. Baka sa kung ganung paraan, ay makita mo ang saya na hindi mo natagpuan sa akin. Patuloy lang din sa pagpatak ang kanyang mga luha habang sinasabi niya ang mga salitang iyon kay Dominic. Adriana, hindi mo na ba talaga ako magagawang patawarin? Kung mapapatawad man kita, Dominic, hindi pa yun sa ngayon. Hindi bukas o sa mga susunod na araw. It takes time para maghilom ang lahat ng sugat at sakit na ibinigay mo sa akin. Mas magandang tapusin na lang natin sa ganito ang lahat kaysa magkasakitan pa tayo. Mas maganda na huwag na lang nating ipilit ang lahat. Hindi ako santa, Dominic.
Hindi ko kayang patawarin kung ganun-ganun na lamang kadali. Gusto kong kalimutan ang lahat mula sa araw na niloko mo ako. Hanggang sa puntong ito. Maghiwalay tayo na maayos at sana matagpuan mo ang buhay na hinahanap mo na hindi mo nakita ng mga panahon na ako ang kasama mo. Please, Adriana, hindi ko kaya. Patuloy na pagmamakaawa naman ito. Hindi ko na rin kaya, Dominic. Dahil kapag nakikita kita, puro sakit na lang ang nararamdaman ko. Huwag mo namang alisin sa akin yung kaunting pagmamahal kong natitira para sa'yo. Dahil baka pati iyon ay tuluyan ng nawala, ay baka hindi ko na magawang patawarin ka pa. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nitong nakahawak rin sa kanya. Huwag mo na akong guluhin, Dominic. Yun na lang yung tanging pakiusap ko sa'yo. Try to rebuild yourself first. Bahagya itong dumiretso ng upo habang pinupunasan ang mga luha nito at diretsyong tumingin sa kanyang mga mata. Sige, Adriana. Aayusin ko ang buhay ko at hihintayin ko ang panahon na magagawa mo na akong patawarin. Kahit pa habang buhay akong maghintay, gagawin ko. Mapatunayan ko lang sa'yo na pinagsisisihan ko ang lahat na maling nagawa ko. Tumayo ito at sa gulat niya, ay bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Pero ipangako mo sa akin, na sa oras na magkita tayong ulit, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please, Adriana. Dominic, tumayo ka riyan. Mariing wika naman niya rito. Habang pilit itong pinapatayo dahil halos lahat ng tao na naroroon ay sa kanilang dalawa nakatingin. Ipangako mo, Adriana, please. Hindi ko kayang ipangako, Dominic. Dahil hindi ko rin sigurado kung babalik pa ba ako rito. Kaya tumayo ka na riyan. Handa akong hanapin ka kung saan ka mang pupunta. Mabigyan mo lang ulit ako ng pagkakataon, Adriana. Dominic, bakit ba ang kulit-kulit mo? Huwag mo munang ipilit yung gusto mo. Ayusin mo muna yung sarili mo. Narito ako dahil gusto kong maging malinaw ang lahat sa pagitan natin. Bago tayo tuluyang maghiwalay ng landas. Gusto ko nang maging maayos at malinaw ang lahat. Bago ako umalis. Hindi para sa'yo, Dominic. Kundi para sa sarili ko. Gusto kong makamove on sa lahat na nangyari. At hindi ko yun magagawa kung hindi ko tatanggalin ang lahat ng bigat sa dibdib na patuloy kong daladala. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Saka siya marahang tumayo. Tumayo ka na riyan, Dominic, at aalis na ako. Marahan naman itong tumayo at seryosong tumingin sa kanya. Mahal na mahal kita, Adriana. Yan sana ang lagi mong tatandaan. Nang marinig niya iyon, ay mabilis niya itong tinalikuran. Ayaw na niyang makita rito ang pagpatak ng kanyang mga luha nang dahil sa sinabi nito. Alam niya sa sarili niya na mahal pa rin niya si Dominic. Ngunit alam din niya na mahihirapan pa siyang magtiwalang muli rito at hindi niya pa ito kayang makita dahil ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit. Sa paglisan niya at pagharap sa panibagong buhay na nais niyang simulan, ay nakakaramdam din siya ng kaunting takot. Takot dahil hindi niya alam kung kakayanin ba niya mag-isa ang lahat. Oh, ano nangyari sa lakad mo? Tanong agad ni Braden kay Dominic. Pagpasok pa lamang niya ng apartment nito. Iniurong na ni Adriana ang kaso. Malungkot niyang tugon dito. Eh di maganda. Bakit ganyan pa yung mukha mo? Dahil aalis na raw siya ng bansa. Doon ay tuluyang tumulo ang mga luha niya. Natatakot ako. Baka tuluyan ko na siyang hindi makita. Pag-amin niya rito at marahan naman itong tinapik ang kanyang balikat. Kung iyon ang gusto ni Adriana, ibigay mo na. Sigurado naman ako na kapag nakalimot na yan sa lahat na nangyari, babalik yan ulit dito at doon mo subukang ayusin ang lahat. Pero sa ngayon, mahihirapan ka pa
dahil sariwa pa ang lahat. Payo naman ito sa kanya. Ayusin mo na muna ang buhay mo. Walang masama kung susubukan mong magsimulang muli. Ang mahalaga lang naman, natuto ka sa pagkakamali mo. So hahayaan ko na lang muna ba si Adriana? Hayaan mo muna siya sa ngayon. Sigurado akong babalik yan kapag naramdaman niyang mahal ka pa rin niya. Mas lalo lang kasing hindi kayo magkakaayos kung ngayon mo ipipilit ang lahat ng gusto mo, Dominic. Maniwala ka sa akin. Napabuntong hininga naman siya at malungkot na napatingin sa kawalan. Alam niyang tama ito dahil iyon din naman ang sinabi sa kanya ni Adriana. Kaya naman nakapagpasya na siya na muling ayusin ang buhay para sa pagbabalik ni Adriana ay maayos siyang haharap dito. At sana sa pagkakataong iyon ay tuluyan na siyang napatawad nito.